State of the Nation. May ikinasang buong araw na transport caravan ng ilang transport groups bukas bilang pagtutol sa PUV Modernization Program. Magmamarcha ang grupong Piston at Manibela mula UP Diliman patungong Menjola sa Maynila. May kasabay ring transport caravan sa Cebu, Bacolod at Iloilo. Sa gitna yan ng papalapit na panguhuli sa February 1 ng mga tradisyonal na jeep na hindi nakapag-consolidate. Pero ayon sa Piston at Manibela, papasada pa rin sila kahit kanselahin ang kanilang prangkisa. Paglilinaw ng grupo, hindi ito tigil pasada kaya walang dapat ipag-alala ang mga commuter. Tingin naman ng LTFRB na malabong magkaroon ng krisis sa transportation sa February 1. Inatasan na ni Pangulong Marcos ang Senado na pangunahan ang mga hakbang sa pag-amyenda sa konstitusyon. Sa gitna yan ng kontrobersyal na pangangalap ng pirma para sa People's Initiative. Ayon kay Senate President Zubiri, economic provisions lang ang planong iripaso. May report si Jonathan Andal. Ito po yung form na ito para Sa gitna ng bilihan umano ng pirma para sa charter change sa pamamagitan ng People's Initiative, ipinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang nitong Huwebes ang liderato ng Kamara at Senado. Sabi niya sa akin at kay Speaker, sabi niya, why doesn't the Senate take the lead in the discussions of the economic provisions and then you approve your version which the House can adopt? So that was the position of the President. Para hindi na tayo maglalagay pa kung ano-ano pang mga amendments na sa tingin natin ay magagalit ang taong bayan. Kanina nagain si Zubiri ng Resolution of both Houses 6 na nagpapanukala ng pag-amyenda sa konstitusyon. Nakasaad dito na daragdagan lang ng mga salitang unless otherwise provided by law ang tatlong probisyon sa saligang batas na naglilimita ng pag-aari ng mga dayuhan sa mga eskwelahan, advertising at public services gaya ng telco sa 40% lang. Kung may dadagdag ang mga kataga, pwede na ang 100% foreign ownership kung may maipapasang batas para dyan. Hindi kasama sa bubuksan sa mga banyaga ang pagmamayari ng media at lupa sa bansa. Si President mismo ayaw niya ng lupa na ibigay sa foreigners. And I quote the President, this will give us problems in our housing program. It will increase tax rates and it will increase prices of land in the Philippines. Kung may foreign ownership of media, baka mag-influence peddling pa yan dito on certain agendas. Para makapasa sa plenaryo ang resolusyon, kailangan ng 3/4 ng boto ng mga senador at 3/4 ng boto ng mga kongresista. Ngayong buwan, sisimulang talakayin sa Senado ang resolusyon. Ang isinusulong na amyenda kailangan pang dumaan sa plebisito, kaya hindi masabi ni Zubiri kung may hahabol ito sa ikatlong State of the Nation address ng Pangulo sa Hulyo. I think 12 or 13 billion for a plebiscite, it's a possibility na pwedeng isabay sa national elections din ito. So para walang gastos. Naghayag naman ng suporta sa hakbang si House Speaker Martin Romualdez. Kahit tila nagkasundo na ang Senado at Kamara pagdating sa Chacha, tuloy pa rin daw ang People's Initiative ng grupong pirma para itulak ang joint voting ng Senado at Kamara sa Chacha. Sila rin ang grupong nasa likod ng EDSA Puera Ad. We are on schedule. Our target is to finish everything by June of this year. We have gotten at least 30% of the needed signatures. We need actually 8 million signatures. Paano po kung may isa o dalawa o ilang congressional district ang hindi makakuha ng 3%? Tapos, dead ball na ang People's Initiative sapagkat hindi nasunod yung requirement ng Constitution. Kahit isang legislative district ay hindi nagbigay ng 3% of the registered voter, hindi magsasucceed ang People's Initiative. Pag-amin din ng grupo, nakausap din na si Speaker Martin Romualdez. The Speaker is open to the idea of charter change. But it is the civilian component, the private people like us that are out there at the front. Sabi niya, yes, yeah, it's okay, you know, I'm giving you administrative support. Wala pang pahayag tungkol dyan si Romualdez. Pinaiimbestigahan na ng Makabayan Block sa Kamara ang umano'y ayuda kapalit ng pirma para sa Chacha. Saan ba nanggagaling yung kanilang pondo? No, napaka-massive yung kanilang pagpapapirma at saka yung kanilang advertisement. Aminado si Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop na may pangangalap ng pirma para sa Chacha sa kanyang distrito. Pero wala raw direktiba ng liderato ng Kamara. I can assure you na kung mayroong pumipirma doon, walang bayad.
Jonathan Andal nagbabalita para sa GMA Integrated News. Humingi ang aktor at singer na si Jano Gibbs sa PNP ng public apology. Kaugnay ito ng maling paghawak-anya ng pulisya sa investigasyon ng pagkamatay ng kanyang ama na si Ronaldo Valdez. Kumalat sa social media ang maselang video ni Valdez na nakahandusay noong December 17. Gayon din ang salaysay ni Jano at larawan niya habang pinaparaffin test siya. Ang sabi noon ng Quezon City Police, kuha ang video ng mga pulis na rumesponde sa bahay ni Jano bilang bahagi ng case documentation. Pero aminado itong hindi dapat kumalat ang video. Sabi pa ni Jano, tila hindi maayos ang ginawang pagproseso ng pulis sa crime scene. Ikinagalit din niya ang pag-iimbento ng ilang vloggers at netizens ng intriga at mali siya sa ngalan ng leaked likes at shares. I'd like to call out some of the vloggers. Ang thumbnail niya, Jano Gibbs, umamin na. Laki ng kinita mo, pahingi. Ang thumbnail niya, inaamin ko ako ang mastermind ng lahat ng ito. Ginawa ko yun dahil kailangan ko ng pera. Pati sa lahat ng mga netizens na nag-share, nagpasa ng video, I want to say shame on you. Or better yet, you. I do not wish this on anybody else. That's why I'm doing this. Right after the press conference, ay nakausap kami ni Mr. Jano Gibbs sa telepono at doon ay naipahatid ko personally yung aming paghingi ng paumanhin. Pinuna ni Deputy Minority Leader at Basilan Representative Mujib Hataman ang cultural performance ng Cebu Technological University o CTU sa opening salvo ng Sinulog Festival. Hindi raw naayon ang pagpapakita ng kultura ng mga Muslim sa Kristiyanong selebrasyon. Humingi na ng tawad ang CTU sa Bangsamoro community at nilinaw na wala silang intensyong masama. Pinahahalagahan daw nila ang lahat ng kultura at relihiyon sa bansa, kabilang ang malaking ambag ng Muslim community sa mga Cebuano. Tinanggap na ng Bangsamoro government ang apology ng CTU at humihiling na sana hindi na maulit ang ganitong pangyayari. Samantala, sa Sabado gaganapin ang traslasyon at fluvial procession para sa 459th Fiesta Señor celebration. Mga tanim ng cauliflower sa Lawag City, Ilocos Norte inatake ng whiteflies. Ayon sa City Agriculture Office, nabulok ang ilan sa mga tanim matapos tamaan ng fungus. Payo sa mga magsasaka, gumamit ng insecticide habang kakaunti pa lamang ang whiteflies. Mga expired na gamot at biohazard materials na aabot daw sa milyon ng halaga na diskubre ng alkalde ng Bakakay Albay sa kanilang Rural Health Unit. Ayon sa RHU officer na si Dr. Merly Beltran, karamihan sa mga na-expire na gamot ay non-essential drug at mga donasyon mula sa private sector. Hinihintay na malagdaan ang kasunduan para sa pag-dispose ng mga gamot at biohazard materials. Desidido ang LGU na panagutin ang mapatutunayang may kapabayaan. Sa Quezon, kinasuhan na ng murder at frustrated murder ang lalaking dumukot at nambugbog ng 2 batang babae na inakala niyang mga manika. January 6 nang bugbugin ng 23 anyos na sospek ang mga biktima sa gubat sa Sariaya, Quezon. Patay ang isa sa mga bata, nakatakas ang isa pa. Paglilinaw lamang, mali ang naipakita naming litrato noong nakaraang linggo ng crime scene kung saan natagpuan ang bangkay ng bata. Nakakulong na ang sospek at inihintay ang resulta ng pagsusuri sa kanyang mental condition. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nahuli kamang salpukan ng isang motorsiklo at kotse sa Kawayan City, Isabela. Makikitang paliko ang pulang kotse sa highway nang mabangga ng humaharurot na motorsiklo. Tumilapon at sugatan ng 2 lalaking sakay nito. Agad namang nakatayo ang mga biktima. Hindi raw nila parehong napansin na may kasalubong sila. Nagkaayos na ang 2 panig. Sumabog ang isang bulkan sa Southwest Iceland.
Kahapon pa nagsimulang mag-alboroto ang bulkan at naabot na ng lava ang ilang bahay at gusali. Ayon kay Iceland President Gudni Johannesson, walang banta sa mga residente ang pag-aalboroto ng bulkan. Pero pinangangambahan ang malawakang pinsala sa infrastruktura. Sa tala ng Meteorological Office sa Iceland, ito na ang panglimang volcanic eruption ng bulkan mula noong 2021. Huli ang isang nagnakaw umano ng pabango. Nagkunwari umano ang suspect na may bibilhin at nagtanong sa gwardya kung saan nakadisplay ang mga pabango. Nang marating ang estante, inispray nito sa katawan ng pabango at inisprayan din ang mata ng gwardya, sabay takbo palabas ng grocery. Hindi nakapagtimpi ang gwardya nang mahuli ang suspect at napagbuhatan ito ng kamay. Hindi raw ito ang unang beses na ginawa ng grupo ng suspect ang pagnanakaw doon. Humingi ng tawad ang suspect at umamin sa krimen. Paliwanag ng suspect, hihingi lang sana siya ng pabango dahil ilang araw na kasi siyang hindi naliligo. Sinampahan na siya ng reklamong theft. At yan po ang State of the Nation. Ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipinas. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.